Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Mabuhay! Ligawan ng mga panauhin sa kasal ni Cutie Tisay at Just Bite. Napakasaya ni Just Bite dahil ito ang matagal na niyang pinapangarap, ang makasama habang buhay si Cutie Tisay. Lumipas ang isang buwan. Titisay, mahal ko. Ano yun, Just Bite? May surpresa ako sa'yo. Sabay abot ng maliit na kahon. Ano ito? Sige, buksan mo lang. Binuksan ni Cutie Tisay ang kahon na maliit na ibinigay sa kanya ni Just Bite. Susi? Oo, mahal ko. Tignan mo to. Ipinakita niya kay Cutie Tisay ang larawan sa kanyang cellphone. Bahay? Biglang napaluha ito. Para sa'yo yan at sa magiging anak natin. Salamat, Just Bite. Sobrang napasaya mo ko. Niyakap niya ng mahigpit si Just Bite. Gawin ko ang lahat para sa'yo at sa magiging baby natin. Masayang masaya si Just Bite nang makita niyang napangiti at sumaya ang mukha ng asawa. At lalo na, alam niyang isang buwan na lang manganganak na ito. Ang ganda naman ng bahay nito. Kumpleto pa sa gamit. Oo, syempre. Hindi mawawala ang gamit ng baby natin. Tingnan mo. Wow! Ang daming toys. Thanks talaga sa'yo, mahal ko. Thank you. Sobrang saya ni Just Bite at Cutie Tisay ng mga oras na iyon. Para bang wala ng katapusan. Gusto mong puntahan natin ngayon? Hindi ba may mahalagang meeting kayo ngayon ng opisina? Oo nga pala, sige, ganito na lang, mauna ka na sa bahay at antayin mo ako doon. Ito ang address at susi ng bahay. Sige, mahal, mauna na lang ako sa bahay, ha? Excited na ako, eh. At saka, sige, ipagluto na lang din kita ng paborito mong adobo doon, ha? Talaga? Sige, mahaga akong uuwi. Ingat ka, mahal ko. Ingat ka, ha? Ikaw din, mahal. Ingat ka sa pagpunta sa bagong bahay natin, ha? Mag-ingat ka. Akala ni Just Bite, wala ng katapusan ang kasiyahang kanyang nadarama. Hanggang sa dumating ang pinakamadilim na parte ng buhay niya. Ang wawasak sa masaya at sa pinapangarap niyang mundo. Habang nagmamaniho si Cutie Tisay ng sasakyan, hinarang siya ng puting van na may sakay na 5 kalalakihan. Bumababa ang 5 kalalakihan na may suot na bonnet, maskara mula sa puting van. Tinututukan ng baril si Cutie Tisay at pinabuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Buksan mo ang pinto! Buksan mo yan kung ayaw mong barilin ka namin! Wala nang magawa si Cutie Tisay kundi ang pagbuksan ng pinto ang masasamang loob. Pakiusap! Kunin niyo na lahat ng pera ko, pati na ang sasakyan. Huwag niyo lang akong sasaktan, please. Hindi namin kailangan yan. Bumaba ka dyan. Sabay tutok ng baril kay Cutie Tisay. Ano bang kailangan niyo? Ikaw, sige na, bumaba ka na dyan. Dahil sa takot, wala nang nagawa pa si Cutie Tisay kundi ang bumaba sa sasakyan. Dinala si Cutie Tisay ng 5 lalaki sa damuhan. Maawa kayo! Pilit tinutulak ni Cutie Tisay ang lalaki na nakadagan sa kanya. Wow! Ang sarap mo talaga, Cutie! Uy, pare! Ako naman!
Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya! Maawa kayo sa akin! Maawa kayo! Bumuhos ang mga luha ni Cutie Tisay. Gusto man niyang manlaban, ngunit anong magagawa niya sa 5 lalaking bumababoy sa kanya? Sabi ng ako naman eh. Sabay tulak sa lalaking kasama na nakadagan kay Cutie Tisay. Sige na nga, ikaw naman. Napakaganda mo talaga, Cutie Tisay. Maawa kayo sa akin. Siyam na buwan na akong buntis. Sige pa, pre. Sige pa. Maawa kayo sa akin. Maawa kayo, please. Na nagmapakaawa si Cutie Tisay, ngunit sadyang walang kaluluwa ang 5 lalaki na humalay sa kanya. Matapos nilang halayin si Cutie Tisay, ano nang gagawin natin dito, pare? Hayaan na lang natin yan. Oh, sira ka ba? Eh kung magsumbong yan sa pulis? Nakikilala tayo ni Cutie Tisay. Wala tayong pwedeng ibang gawin kundi ang patayin siya. Ang dami niyong satsat. Patayin na lang natin yan. Narinig ni Cutie Tisay ang usapan ng 5 mga kalalakihan. Nakiusap siya at makaawa sa mga taong ito na kung maaari ay huwag siyang patayin. Makiusap! Huwag niyo akong patayin alang-alang sa anak ko, please. Maawa kayo. Maawa kayo. Pasensya na, Cutie Tisay. Nakilala mo kami. Dumukot ito ng balisyong sa kanyang bulsa. Maawa ka sa akin, pangako. Hindi ako magsusumbong sa pulis. Itinaas ni Cutie Tisay ang 2 niyang kamay habang nakahiga siya sa damuhan upang ipakita ang kanyang labis na pagmamakaawa na huwag siyang patayin. Pakiusap. Huwag niyo akong patayin. Alang-alang sa anak ko. Huwag. Maawa kayo sa akin. Bumuhos ang mga luha nito. Kung ako sana ang pinili mo, edi sana ako ang groom mo at ikaw ang bride ko. Edi sana kita patayin. Bigla niyang sinaksak si Cutie Tisay. Huwag! Huwag! Pilit pinigilan ni Cutie Tisay ang lalaki na sumaksak sa kanya. Ngunit hinawakan siya sa kamay at binti ng mga masasamang lalaking sumaksak sa kanya. Samantalang si Josh Bites ay nasa opisina. Josh Bites, may tawag ka sa telepono. Agad tumayo si Josh Bites upang sagutin ang telepono. Hello? Sino sila? Pulis po ito, sir. Ano po ang kailangan niyo sa akin? Huwag ka pong mabibigla, sir. Ang asawa niyo po, natagpuang patay sa damuhan. Ang hinala po namin ay hinalay siya bago pinatay. Bitawan ni Josh Bites ang telepono dahil sa masamang balita. Napaluhod siya sa sahig ng kanilang opisina at humagulhol ito ng iyak. Hindi. Hindi to totoo. Hindi. Anong nangyari sa iyo, Josh Bites? Patay daw si Cutie Tisay. Muhos ang mga luha ni Josh Bites. Halos hindi makapaniwala na wala na ang kanyang asawa. Hindi. Hindi to totoo. Hindi. Buhay pa ang asawa ko. Halos mawala na sa sarili si Josh Bites sa sinapit ng kanyang asawa. Sa burol ni Cutie Tisay,
Kikiramay kami. Mauna na kami ha. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Dahil sa kalungkutan, nararamdaman ni Jasbite, hindi na niya napansin ang mga tao sa paligid niya. Nakatuon na lang ang kanyang atensyon sa mukha ni Cutie Tisay na nasa loob ng kabaong. Makalipas ang isang buwan, nagpasya si Jasbite na umuwi sa kanilang probinsya. Kumusta po kayo, Apo? Akala ko ba ayaw mo nang bumalik dito? Bakit nandirito ka ngayon? Matay sa asawa ko. Kinalulungkot kong marinig. Bumalik ako dito para sa ritual na gaganapin ngayong pesta. Kung ganon, tinatanggap mo na kung ano ka? Dito ako dahil gusto kong makasama muli si Cutie Tisay. Sige, mamaya pumunta ka sa gaganaping piyesta. Dala mo ba ang abong alay? Oo. Alas 3 ng madaling araw, pumunta si Jasbite sa piyesta ng kanilang baryo kung saan gaganapin ang ritual ng pag-aalay. Jasbite, nandirito ka na pala. Dala mo ba ang kailangan ko? Opo, dala ko po. Inabot niya ang maliit na banga na kinalalagyan ng abo ni Cutie Tisay. Ritual na ito ay tinatawag natin na unom. Isang kakaibang ritual sa kasal. Sa ritual na ito, kailangan ialay mo ang labi ng iyong minamahal. Maswerte ka, Jasbite, dahil hindi mo na kailangan pang patayin ang iyong minamahal. Di gaya ng iba nating katribo na kailangan nilang paslangin ang kanilang minamahal upang maging alay ito sa gagawing ritual at upang makamit ang inaasam na kapangyarihan. Simulan na natin. Sige. Naghubad si Jasbite ng kanyang damit at ganun din ang 4 na kalalakihan na tulad niya. Isasalang din sa gagawing ritual. Pumunta sila sa gitna ng pagpupulong kung nasaan din ang altar ng kanilang tribo. Jasbite, tinatanggap mo ba si Cutie Tisay bilang kabiyak ng iyong buhay? Tinatanggap ko. Kinuha ng Apo ang abo ni Cutie Tisay at isinaboy ito sa katawan ni Jasbite. Matapos ang pagsaboy ng abo, binanggit ni Apo ang mahabang ritual ng pag-iisang katawan ni Jasbite at Cutie Tisay. Mula ngayon, kayo ay isa na ni Cutie Tisay. Ano ito? Huwag kang mag-alala, Jasbite. Pagkatapos ng ritual na ito, makakasama mo nang muli ang iyong minamahal na si Cutie Tisay. Ilang napaluhod si Jasbite dahil sa sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Nararamdaman din ni Jasbite ang unti-unting pagpasok ng abo ni Cutie Tisay sa loob ng kanyang kaliwang dibdib patungo sa puso niya. At dahil dito, namimilipit siya sa sobrang sakit. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Sigawan ng katribo ni Jasbite. Pagkatapos ng pagdiriwang, nawalan ng malay si Jasbite. Kinabukasan, sa wakas, nagkamalay ka na. Ang sakit ng katawan ko. Ganyan talaga ang epekto ng ritual. Pero mawawala din yan. Babalik na ako ng Maynila. Kaagad? Bakit hindi ka muna magpahinga ng ilang araw? Hindi na po kailangan. Sige. Kung hindi ka na mapipigilan. Saan ka galing? Ikaw pala, Jonix. Sagutin mo ako. Saan ka galing? Diyan lang. Hindi mo ako maluloko, Jasbite. Sige, magpapahinga na ako. Sandali lang. Jasbite, inalay mo ba ang labi ni Cutie Tisay sa ritual?
Ano ba ang paki mo? Ano ang pakialam mo? Nakalimutan mo na ba kung bakit tayo inilayo ng mga magulang natin sa ritual na tribo na iyon? Sama ba na gusto kong makasama muli si Cutie Tisay? Alam ko ang pakiramdam at alam ko na mahal mo si Cutie Tisay. Pero mali ang ginawa mo. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba naalala ang mga sinabi ng mga magulang natin? Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Sa tingin mo ba magiging masaya si Cutie Tisay sa ginawa mo? Huwag mo akong pangaralan. Nalulungkot na sabi ni Junix para sa kanyang kapatid na si Josh Bites. Alam niya kung gaano kamahal ang kapatid niya ang asawa nito. Josh Bites, dahil sa tinanggap mo ang ritual ng unom, isa ka ng ganap na. Wala na akong pakialam kung ano ako. Ang malaga, makakasama ko uli ang mahal ko. Labas ito ng bahay. Saan ka pupunta, Josh Bites? Umalis si Josh Bites at nagtungo ito sa bahay na ibinili niya para sa kanyang asawa at inaalala niya ang masasayang araw noong nabubuhay pa si Cutie Tisay. Laking panghihinayang ni Josh Bites dahil ang bahay na ito ay hindi na napupuntahan ng personal ni Cutie Tisay. Habang nililibot ni Josh Bites ang buong bahay, biglang nagring ang phone na dala niya. Sino ito? Ikaw ba si Josh Bites? Ang asawa ni Cutie Tisay? Anong kailangan mo sa akin? Saka, paano mo nakuha ang number phone ko? Hindi na mahalaga kung paano ko nakuha ang number mo. Ang mahalaga, alam ko kung sino ang pumatay ng asawa mo. Ano? Naisa na kitang puntahan kung nasaan ka ba ngayon. Sige, puntahan mo ko dito. Ibinigay ni Josh Bites ang address ng bahay nila ni Cutie Tisay. Binuksan ni Josh Bites ang pintuan. Tuloy ka. Pasensya ka na kung ngayon lang ako lumitaw. Anong pangalan mo? Ako si Kid ML. Totoo bang nakilala mo pumatay sa asawa ko? Oo, kunin mo to. Buhat ni Kid ML ang kanyang cellphone na may video record ng panghahalay kay Cutie Tisay. Pumatak ang mga luha ni Josh Bites habang pinapanood niya ang paghihirap ng kanyang asawa sa kamay ng 5 kalalakihan. Rinig na rinig din niya ang pagmamakaawa ni Cutie Tisay sa mga lalaking humalay dito. Kitang-kita ni Josh Bites kung papaano binababoy ng 5 kalalakihan ang kanyang asawa hanggang sa pinatay nila ito. Hayop! Hayop kayong lahat! Papatayin ko silang lahat! Napaluha ito sa sobrang galit. Patawarin mo ako, Josh Bites. Natatakot kasi akong wala akong magawa para tulungan ang asawa mo. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi ba natin sila isumbong sa kapulisan? Kid ML, salamat dahil sa'yo nalaman ko kung sino ang bumaboy sa asawa ko. Ako na ang bahala sa kanila. Ito, kunin mo. Inabutan ni Josh Bites na malaking halaga si Kid ML. Wag! Magsumbong tayo sa mga pulis. Hindi tayo magsusumbong sa pulis. Mangangako ka, Kid. Balak mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Pakiusap, Kid. Hayaan mo kong gawin ito. Sige na, umilis ka na. At kunin mo ang pera. Nuha ni Kid ML ang pera na ibinigay sa kanya ni Josh Bites.
Iniwan din niya kay Josh Bites ang cellphone na may video record ng panghahalay sa asawa niya. Tol Miklat, Arch Vlog, Daryl, Papa Kuya Groups, mga hayop kayo. Naturingan kayong mga kaibigan ni Cutie Tisay, pero binaboy niyo siya. Nandoon pa kayo sa kasal namin. Nandoon din kayo nung binurol siya. Hanggang sa huling hantungan niya, nandoon kayo, mga hayop kayo. Siguraduhin ko magbabayad kayong lahat. Sa bahay ni Miklat, magkasama silang nagkakasiyahan ng kanyang mga kaibigan. Oh, pare, eto na. Sarap talaga ng alak, pare. Kasing sarap talaga siya ng Cutie Tisay. Oh, alam niyo, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa natin kay Cutie Tisay. Huwag mong sabihin na nakukonsensya ka na. Sira, anong nakukonsensya? Gusto ko pa kamong ulit-ulitin. Maswerte talaga tayo at walang nakakakita sa atin. Alam niyo ba, natutuwa ako kapag nakikita akong malungkot si Just Bites. Dahil sa kanya, hindi kami nagkatuluyan ni Cutie Tisay. Kaya tama lang na mararamdaman niya ang lungkot na nararamdaman ko nung hindi ako piliin ni Cutie Tisay. Siyambit ni Miklat. Ayos lang yun, Miklat. Natikman mo naman si Cutie Tisay Hindi ba mga pare? Matapos ang kanilang inuman, nagkayayaan na silang umuwi. Sige, umuwi na kayo. Mga pare, mambibiktima kaya tayo ngayon bago tayo umuwi. Tigang na naman kaya ako. Ay, sambit ni Arch. Ay, ikaw talaga, Arch. Napakamanyak mo. Hindi natin pwedeng gawin yan. Nakainom tayo Wika ni Grob. Ay, sige na nga. Pauwi na nga. Mauna na nga ako sa inyo. Habang sila ay nag-uusap, hindi nila namalayan na nagmamasid sa tabi si Just Bites. Humanda kayo sa akin. Habang mag-isang naglalakad, si Arch Vlog sa madilim na daan, sinundan ito ni Just Bites. Cutie Tisay, ang sarap-sarap mo. Binabanggit nito ang pangalan ni Cutie Tisay habang pasuray-suray sa daan. Kumusta, Arch? Lumingon si Arch sa kanyang likuran. Just Bites? Ikaw ba yan? Ako nga. Anong ginagawa mo dito? Wala lang. Gusto lang kitang kumustahin. Ganun ba? Kumakaway-kaway ito kay Just Bites na para bang nang-aasar. Saan ginawa niyo kababuyan sa asawa ko? Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkaila pa. Hayop ka. Nagpalit ng anyo si Just Bites bilang isang mabangis na halimaw. Lumaki ang pangangatawan nito, naging pula ang kanyang mga balat, at ang kanyang mga ngipin ay naging gaya ng isang mabangis na hayop. At naging matulis at humaba ang kanyang mga kuko. Ang kanyang mga mata naman ay nagiging kulay pula, na gaya ng isang mabagsik na hayop, at lumitaw ang mukha ni Cutie Tisay sa kaliwang dibdib ni Just Bites, kung saan ang kanyang puso. Nang laki ang mga mata ni Arch, nang masaksihan niya ang pagpapalit anyo ni Just Bites. Ibaw! Nawala ang kalasingan nito at napatakbo ng mabilis. Saan ka pupunta, hayop ka? Palundag-lundag ito habang hinahabol si Arch. Halimaw! Halimaw! Kayo ang tunay na halimaw. Nilundagan ni Just Bites sa likod si Arch. Natumba ito at humampas ng malakas ang mukha nito
sa simentadong daan. Duguan ang mukha ni Arch dahil sa malakas na paghampas sa simentadong daan. Maawa ka! Naawa ba kayo nung halayin niyo ang asawa ko? Patawad! Pilit itong gumagapang papalayo kay Josh Bites. Patawad! Nang nagmamukaawa sa inyo, si Cutie Tisay. Kinaawaan niyo ba siya? Naawa ba kayo? Maawa ka! Huwag mo akong patayin! Napaihi ito sa salawal habang gumagapang papalayo kay Josh Bites. Maawa! Mamatay ka na! Biglang dinurog ni Josh Bites ang ulo ni Arch sa pamamagitan ng malakas na pagtapak nito. Nilasog-lasog niya ang katawan ni Arch at pagkatapos noon, kinain niya ang lamang loob ni Arch Vlogs. Bukasan. Miklat! Miklat! Buksan mo ang pinto! Kumakatok ito sa pintuan ng kwarto ni Miklat. Binuksan ni Miklat ang pintuan. Ay, bakit ba? Ano ba, Daryl? Si Arch. Bakit? Anong nangyari kay Arch? Patay na si Arch. Ano? Natagpuan patay si Arch sa daan. Durog na durog ang ulo nito. Lasog-lasog ang katawan. At nawawala ang lamang loob. Seryoso ka ba? Eh bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Alam na ba ng tropa ang nangyari kay Arch? Oo, alam na nila at papunta na sila dito. 13 minuto ang nakalipas. Nagsidatingan na sina Papa E at Grobs Italia. Sino kaya ang pumatay kay Arch? Baka si Just Bites. Kalukuhan yan eh. Hindi sana sinumbong na ni tayo sa mga pulis. Siyambit ni Miklat. Sa bagay, may punto ka. Ayon sa autopsy, parang kinain doon ng mabangis na hayop si Archie. Wika ni Papa eh. Nasa malayo tayo pa, paano magkaroon ng mabangis na hayop dito eh? Sambit ni Miklat. Sabi sa investigasyon, madami daw aso ang gumagalat sa daan kung saan namatay si Arch. Ayon sa mga testigo nakita nila ang mga aso na nakapaligid sa bangkay ni Arch at dinidilaan ito. Nakitaan din ng mga investigador ng blood sample ang ilan sa mga aso. Tugon ni Papa E. Ibig mong sabihin, pinalabas nila na aso ang pumatay kay Arch, ganon? Parang ganon na nga. Sus, kita nyo na, huwag kayong kabahan. Sambit ni Miklat. Ay, ang mabuti pa, pumunta na lang tayo sa burol. Punta tayo dun sa bahay nila Arch. Hindi yung kung ano-ano yung pumapasok sa isip natin. Hoy ka, ni Grobs Italia. Punta silang apat sa burol ni Arch Vlog. Tuloy kayo. Kikiramay po kami, tita. Condolence po. Condolence po. Nakikiramay po ako, tita. Habang papasok ang mga magkaibigan sa bahay ni Arch, nakita nilang nandoon din si Josh Bites na nauna na sa kanila. Kayo pala, Miklat. Binati ni Josh Bites ang grupo nila Miklat habang ngisi ito. Anong ginagawa mo dito, Josh Bites? Kaibigan kayo ni Cutie Tisay, hindi ba? Kaya kaibigan ko na din kayo. Sa bagay, tama ka. Napakalupit ng sinapit ni Arch, ano? Sana ganun din ang sapitin ng mga bumaboy sa asawa ko. Sabay tingin kay Miklat na para bang may gustong ipaabot. Dahil sa sinabi ni Josh Bites, napanunok na lamang si Miklat. Miklat, ang mabuti palapitan na natin si Arch. Tara, mabuti pa nga eh. Just Bites, teka lang, halapitan muna namin si Arch. Sige. Lumipas ang 2 linggo, nararamdaman ni Josh Bites ang epekto ng ritual ng unom. Ay, nagugutom na ako. Sinubukan niyang kumain ng pagkain galing sa ref
Ngunit sinusuka lamang niya ito. Hindi ko na kaya pa. Lumabas si Josh Bites upang humanap ng makakain. Pinuntahan niya ang bahay ni Daryl. Alauna ng madaling araw, bumaba naman sa kwarto si Daryl upang uminom ng tubig. Ay, nauhaw ako. Pagdating ni Daryl sa kusina, binuksan niya ang switch ng ilaw. Nagulat siya nang tumambad si Josh Bites na nakaupo sa upuan malapit sa lamesa. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Daryl kay Josh Bites. Nagugutom kasi ako kaya naghanap ako ng makakain. Sagot ni Josh Bites. Trespassing ka sa pamamahay ko Nakikita mo to? Tanong ni Josh Bites kay Daryl. Ipinakita ni Josh Bites ang video ng panghahalay nila kay Cutie Tisay. Anong masasabi mo? Tanong ni Josh Bites kay Daryl. Ang sarap ng asawa mo. Masaya ka na? Sagot ni Daryl kay Josh Bites. Pues mamatay ka ngayong gabi. Sambit ni Josh Bites. Ikaw ang mamamatay, gago ka. Saktong pumasok ka sa bahay ko, kaya kitang patayin ngayon. Putragis ka, nandirito ka na sa bahay ko. Handa akong kasuhan ka at papatayin ka, wala ka nang magagawa. Wika ni Daryl kay Josh Bites, may halong pagmamayabang. Talaga? Wika ni Josh Bites. Tumayo ito sa kinauupuan. Sumugod sa kanya si Daryl at pinagsasapak niya ito sa mukha. Ngunit nagtaka si Daryl kung bakit hindi ito tinabla ng mga suntok niya. Anong klaseng tao ka? Hindi ako tao, Daryl. Bigla niyang hinawakan sa kanang braso si Daryl at paunti-unti niyang ipinipilipit ito hanggang sa madurog ang buto sa kanyang braso. Ang sakit! Huwag kang maingay, Daryl. Sinapak ni Josh Bites si Daryl sa panga. Dahilan kaya nabasag ang panga nito. Bumagsak sa sahig si Daryl at hilong-hilo ito. Ayan na! Hindi ka na makakasigaw pa! Kahit hilong-hilo na si Daryl, pilit siyang tumayo upang makalayo kay Josh Bites. Ngunit hindi na niya kinaya at bumagsak siyang patihaya sa sahig. Mamatay ka na ngayon. Wika ni Josh Bites. Naghubad ito ng pang-itaas na damit. Pagmasdan mong mabuti, ha? Nasaksihan ni Daryl ang pagpapalit ng anyo ni Josh Bites bilang isang halimaw. Nakita din niya ang mukha ni Cutie Tisay na lumabas sa dibdib ni Josh Bites. Pagmasdan mo mabuti ang mukha ng mahal kong si Cutie Tisay. Nakita ni Daryl ang mukha at ang pagluha ni Cutie Tisay sa dibdib ni Josh Bites. Nakita mo ba ang luha ng mahal ko? Dahil sa sobrang takot, napaihi si Daryl sa kanyang salawal. Sinubukang magmakaawa ni Daryl sa pamamagitan ng pagsinyas ng kaliwang kamay nito. Hindi kita maiintindihan, Daryl. Hinampas ang malakas ni Josh Bites ang kaliwang kamay ni Daryl gamit ang mahabang kuko niya. Dahilan kaya naputol ang kaliwang kamay ni Daryl. Hindi pa ako tapos pagpapahirap sa'yo. Kinain niya unti-unti at ipinaramdam niya na unti-unti niyang pinapatay si Daryl. Kinakain niya ang lamang loob nito at nilasog-lasog ang katawan. Wala nang magawa pa si Daryl
kundi ang manginig sa sakit hanggang sa malabutan ito naghininga. Kinabukasan, nagkita ang tatlo na natira na lang sa 5 magkabarkada na humalay kay Cute Tisay. Nung una si Arch, ngayon naman si Daryl. Gaya ng ikinamatay ni Arch, ganun din ang ikinamatay ni Daryl. Ano na ang gagawin natin? Ewan ko. Hindi kaya may kinalaman dito si Just Bites? Paano mo naman nasabi yan? Basta, parang kutob ko. Wika ni Miklat. Ay, sa ngayon, huwag muna nating isipin yan. Ang mabuti pa, pumunta muna tayo sa burol ni Daryl. Sambit ni Groves Italia. Pagdating nila sa burol ni Daryl, nadatna nilang nandoon na si Just Bites sa harapan ng kabaong ni Daryl. Ah, si Just Bites yun ah. Si Just Bites ka? Anong ginagawa niya dito? Maya-maya biglang humarap si Just Bites sa kanila at lumapit ito habang nakangisi. Kayo pala? O kumusta? Sabay patong ng kanyang kanang kamay sa balikat ni Miklat. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Miklat. Gusto ko lang makita ang mukha ni Daryl. Sagot naman ni Just Bites. Bakit? Anong mukha ni Daryl? Tanong ni Miklat. Di lumapit kayo. Pagmasdan niyo mabuti kung ano ang mukha ng kaibigan natin. Sambit ni Just Bites. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi kayo ang lumapit doon? Sige na nga, uwi na ako. Wika ni Just Bites. Walis na si Just Bites at nilapitan naman ng tatlo ang kaibigan nilang nasa loob ng kabaong. Halos maduwal ang tatlo nang makita nila ang mukha ni Daryl. Sigurado ba silang si Daryl to? Ish, nakakasuka. Hindi ko na kayang tignan. Nakita nila ang wasak-wasak na mukha ni Daryl. Mantalang nakauwi na si Just Bites sa bahay na ibinili niya para sa kanila na mag-asawa. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nadatnan niya doon si Jonex. Oh, anong ginagawa mo dito, Jonex? Sigurado ako, ikaw ang pumatay kay Daryl. Oo, ipinaramdam ko ang paghihirap na ipinaramdam nila kay Cute Tisay. Just Bites, hindi sa kinukonsinti kita. Sana pagkatapos ng iyong paghihiganti, bumalik ka na lang sa tribo natin sa probinsya at doon ka na manirahan. Mangako ka. Wika ni Jonex kay Just Bites. Pangako. Sagot naman ni Just Bites kay Jonex. O ito, kunin mo. Wika ni Jonex kay Just Bites. Ano yung nakalagay sa sako? Tanong ni Just Bites kay Jonex. Karne ng hayop. Kung sakaling makaramdam ka ng matinding gutom, yan ang kainin mo upang hindi ka makasakit ng inusinting tao. Sabi ni Jonex kay Just Bites. Salamat. Salamat, Jonex. Wika ni Just Bites kay Jonex. Sige na, Just Bites. Mag-iingat ka. Sabi ni Jonex kay Just Bites. Ikaw din. Mag-iingat ka, kapatid ko. Sambit naman ni Just Bites kay Jonex. Sa isang restaurant, ang tatlong magkaibigan naman ay nagpaplano ng lumayo ng Maynila. Kailangan natin makalayo sa Maynila. Saan naman tayo tutungo? Sa isla. Sa rest house namin. Mas okay na doon kaysa dito. Wika naman ni Kuya Groves sa kanyang mga kaibigan. Habang nag-uusap si Groves Italia, Papa E at Miklat, hindi nila namalayan na nandoon pala si Just Bites sa kabilang lamesa. Nakatalikod at nakahood ito upang hindi siya makilala.
Pinapakinggan niya ng palihim ang pinag-uusapan ng tatlo. Sige na, ihanda niyo na ang mga gamit niyo. Bukas na bukas aalis na tayo. Uwi ka ni Miklat. Sige, uwi na ako. Ako din. Samantalang si Josh Bites ay naghanda na rin upang sundan sila sa isla. Alas 8 ng gabi nakarating na sila sa isla. Silang tatlong magkakaibigan na pagmamay-ari ni Miklat. Hay, sa wakas, nandirito na tayo. Wow, ang ganda ng rest house niyo ha. Ligtas ba tayo dito? Oo naman. Malayo ito sa Maynila kaya malabo tayo masundan dito. Isa ba, may mga bayaran kami mga guard dito na mga pusakal. Wika ni Miklat. Hanggang kailan tayo dito? Ay di, hanggang sa mahanap ang pumatay kay Daryl at kay Arch. Paano ang kakainin natin? Wala ba kayong bilib sa akin? Papadalhan tayo ng pagkain dito ng airpot ko. Wika ni Miklat. Ayos! Samantalang si Josh Bites naman ay sinundan ang tatlong magkaibigan gamit ang bangkang binili niya sa isang mangingisda. Hindi kayo makakatakas sa akin. Dumaong ang bangka ni Josh Bites sa isang isla kung saan naroroon din sina Miklat. Nakita siya ng isang tauhan ni Miklat. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng isang tauhan. Mangingisda po ako. Sambit ni Josh Bites. Pasensya na ha. Kailangan mong umalis dito Private place po ito. Sige, layas na. Go ng lalaki kay Josh Bites. Ganun ba? Sambit naman ni Josh Bites. Biglang hinampas ni Josh Bites ng kanyang kanang kamay ang liig ng tauhan ni Miklat na nagbabantay sa isla. Nabali ang liig nito sa lakas ng hampas ni Josh Bites. Ngayong araw na ito, bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni Cutie Tisay. Habang nagkasiyahan, sina Grobs Italia, Papa at Miklat sa labas ng rest house, narinig nila ang mabangis na sigaw ng isang halimaw. Ano yun? Narinig niyo ba yun? Parang sigaw ng isang halimaw. Dahil sa takot, nag-utos si Miklat sa kanyang mga tauhan. Kayong 5, alamin niyo yung tinig kung saan ang galing at ano yun. Habang nag-uutos si Miklat sa kanyang mga tauhan, mabilis na sinugod ni Josh Bites si Papa nakatabi nila Kuya Grobs at ni Miklat. Mabilis itong kinalatkat patakbo ni Josh Bites papalayo sa kinaroroonan nila Miklat. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Dahil sa pagkabigla, natulala pati ang mga tauhan ni Miklat. Nakita niyo yun? Anong klaseng nilalang yun? Nung ni Miklat sa kanyang mga tauhan. Tara na sa loob ng rest house. Hinatak niya si Grobs sa braso papunta ng rest house. Kayong 3 dyan, bantayan niyo ang labas ha. Kayong 2 naman, samahan niyo kami sa loob. Wika ni Miklat sa kanyang mga tauhan. Pumasok sa loob ng rest house sila Miklat at Grobs kasama ang 2 sa tauhan na inutusan ni Miklat. Tayo sa basement. Sige. Habang nasa rest house sila Grobs at Miklat,
Si Papa E naman ay kinakaladkad ni Just Bites habang hawak na ito ng mahigpit sa buhok. Bitawan mo ko! Puro sugat na ang buong katawan ni Papa E at ang mukha nito ay hindi na halos makilala dahil napudpud na ito sa pagkakaladkad ni Just Bites. Hayop ka! Tumigil si Just Bites sa pagtakbo at inihagis niya si Papa E sa dagat. Ang hapdi! Ang hapdi! Namimilipit si Papa E sa hapdi dahil sa sugat nito sa buong katawan na gawa ng pagkakaladkad sa kanya ni Just Bites. Saan ka pupunta? Pilit umahon si Papa E pabalik sa buhangin ng isla. Nang bigla siyang inihagis muli ni Just Bites pabalik sa tubig na sobrang alat. Ang hapdi! Ang sakit! Hindi mo ba ako nakilala? Hinatak niya papunta sa buhangin si Papa E. Ang hapdi! Hoy, hindi mo ba ako nakikilala? Pinagmamasyang maigi ni Papa E ang halimaw na nakatayo sa harapan niya. Napansin niya ang mukha sa kaliwang dibdib nito at nakilala niya ang mukha ng babae kung sino ito. Cutie Tisay? Tama ka. Si Cutie Tisay nga yan. Sino kang halimaw ka? Ako, ang asawa ni Cutie Tisay. Just Bites? Hayop kayo. Binababoy niyo si Cutie Tisay at pinahirapan niyo siya. Maawa kayo sa akin, Cutie Tisay. Just Bites, may pamilya ako. Bakit? Naawa ba kayo nung patayin niyo sila? Ang pamilya ko? Patawarin mo ako, Just Bites. Buntis si Cutie Tisay. Dala niya ang anak namin sa kanyang sinapupunan. Naawa ba kayo sa pamilya ko? Naawa ka ba sa anak ko? Nilapitan niya si Papa E. Wag kang lumapit, halimaw ka. Katapusan mo na. Anong ginagawa mo? Ang sakit. Ang sakit. Sigaw ni Papa E. Hinawakan ni Just Bites ng dalawa niyang kamay ang ulo ni Papa E at paunti-unti niyang hinugot ito hanggang sa mahiwalay ito sa katawan ni Papa E. Matapos alisan ni Just Bites ng ulo si Papa E, sinadya niyang sumigaw ng malakas upang marinig ito ni Groves at Miklat. Rinig na rinig ang malakas na sigaw ni Just Bites sa buong isla. Narinig mo yun? Ha? Narinig mo ba yun, Miklat? Oo, narinig ko. Kumusta na kaya si Papa E? Ewan ko. Habang nasa basement, si Groves at Miklat biglang nagkaingay sa labas ng rest house dahil sa putukan ng mga baril. Bang! 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 Naririnig din nila ang hiyawan ng mga tao sa labas ng rest house. Wag! Halimaw! Bang! 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 Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Maya-maya pa'y biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay, nalikha ng mga baril at ang mga hiyawan ng mga tao sa labas ng rest house. Tumahimik na. Baka napatay na nila ang halimaw. Bakit hindi mo tanungin yung dalawa, yung tauhan mo na sa loob ng rest house? Dahil sa iminumungkahi ni Groves, pasigaw na tinanong ni Miklat ang dalawang tauhan. Kayong dalawa dyan, napatay niyo na ba ang halimaw? Walang sumagot sa kanyang pagsigaw.
Bakit walang sumasagot? Hindi kaya napatay na din sila ng halimaw? Sa oras na iyon, kabang-kaba silang dalawa nang biglang may kumakalabog na malakas sa pintuan ng basement. Pilit itong sinasara ni Just Bites. At upang makapasok sa loob, pilit niya itong sisirain. Sinisira niya ng sinisira para loobin ang dalawang nasa loob. Miklat, anong gagawin natin? Patawad, Grobs. Biglang binarel ni Miklat sa dalawang hita si Grobs. Bumagsak ito sa sahig ng basement kung nasaan sila. Ah! Gago ka, Miklat! Bakit mo ko binaril? Pasensyahan tayo, Grobs. Pasensya. Umalis si Miklat at iniwan niya si Grobs nakahiga sa sahig. Dumaan siya sa sikretong tunnel ng basement upang makatakas. Naiwan naman si Grobs habang pinagmamasdan ang pintuang bakal ng basement na paunti-unting nasisira. Wala lang nagawa si Grobs kundi umiyak at maghantay sa halimaw. Ayoko na. Tuluyan ang nasira ang pintuan ng basement. Halimaw! Ah! Tulungan mo ako, Miklat! Nasaan si Miklat? Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Nasaan si Miklat? Sinakala niya at inaangat si Grobs. Nasaan si Miklat? Napaihi sa sahig si Grobs habang itinuturo ang tunnel kung saan dumaan si Miklat. Salamat sa iyo. Bigla niyang tinusok ang kanang kamay niya sa dibdib ni Grobs at hinugot papalabas ang puso nito. Ah! Binitawan niya si Grobs na wala ng buhay at sinundan si Miklat. Samantalang si Miklat naman ay nakasakay na ng speedboat. Oof! Malayo na ako. Tuwang-tuwa ito dahil nakalayo na ito sa isla. Habang si Just Bites ay natatanaw sa malayo ang speedboat na sinasakyan ni Miklat. Hindi mo ko matatakasan. Hindi mo ko matatakasan. Tinubuan ng dalawang pakpak si Just Bites sa kanyang likuran, nakagaya ng isang paniki. Lumipad siya at mabilis niyang hinabol si Miklat na sakay ng speedboat. Buhay ako! Buhay ako! Tuwang-tuwa si Miklat sa pag-akala na nakaligtas na siya hanggang sa narinig niya ang malakas pagaspas ng pakpak ni Just Bites. Ano yun? Lumingon ito sa kanyang likuran. Halimaw! Binabaril niya si Just Bites na nalipad sa ere. Ngunit bumulusok ito papalapit sa kanya at dinagit siya at inililad papaitaas. Bitawan mo ko, halimaw ko! Ikaw ang halimaw! Ikaw ang halimaw, Miklat! Teka, saan mo ko dadalhin? At sino ka? Lumipad pabalik si Just Bites sa isla, bitbit si Miklat. Hindi pa man sila nakakalapag sa lupa, ibinagsak niya sa lupa si Miklat. Dahilan kaya ito nabalian ng buto sa kanang hita. Napaluha ito sa sobrang sakit. Masakit ba, Miklat? Nilapitan ni Just Bites si Miklat at inapakan ito sa kaliwang binti. Napatulo ang laway nito sa sobrang sakit. Ikaw ang sumaksak kay Cutie Tisay. Sino ka? Sino ka? Habang nakatingin si Miklat sa halimaw, napansin niya ang nasa dibdib nito. Nanlaki ang mga mata niya na makilala niya ito.
Cutie Tisay! Tama ka. Siya nga si Cutie Tisay, ang asawa ko. Ikaw si Just Bites? Lumuha ang mga mata nito na nasa dibdib at nagsalita ito. Miklat, bakit mo ko pinapatay? Bakit mo ko pinatay? Naramdaman ni Just Bites ang lungkot ni Cutie Tisay. Cutie Tisay, mahal ko. Bumuhos ang mga luha ni Just Bites kasabay ng mga luha na mula kay Cutie Tisay. Patawarin mo ako, Cutie Tisay at Just Bites. Wika ni Miklat. Huli na ang lahat, Miklat. Sambit ni Just Bites. Ibibigay ko ang kahit na anong gusto mo. Basta buhayin mo lang ako. Wika ni Miklat. Hayop ka. Walang katumbas ang ginawa mong kahiyupan sa asawa ko. Galit at sambit ni Just Bites. Madaming pera, malaking bahay, at mga magagarang kotse, ibibigay ko sa iyo lahat. Basta't buhayin mo lang ako. Sambit ni Miklat. Hindi na kita bubuhayin pa. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit at maghihirap habang paunti-unti kitang pinapatay. Sambit ni Just Bites. Maawa ka, Just Bites. Wag. Paunti-unting kinain ni Just Bites ang mga laman ni Miklat. Sinimulan niya ito sa kanang kamay at pagkatapos sinunod niya ang kaliwang kamay nito. Ayoko na! Sigaw ni Miklat. Huwag kang maingay! Sambit ni Just Bites. Kinagat ni Just Bites ang kaliwang pisngi ni Miklat at hinila ang balat na nakakakabit nito. Tama na, please! Tama na! Hindi ko na kaya! Sigaw ni Miklat. Nanginginig ang buong katawan ni Miklat at napaihi na ito sa kanyang salawal. Inunti-unti ni Just Bites ang pagkain sa mga laman ni Miklat. Siniguro niyang mahihirapan ito hanggang sa bawian ito ng buhay. Matapos ang paghihiganti ni Just Bites, bumalik ito ng Maynila upang magpaalam sa kanyang kapatid na si Jonex. Tol, aalis na ako. Kunin mo to. Iniabot niya kay Jonex ang isang brown envelope. Ano to? Just Bites. Sambit ni Jonex. Tignan mo. Binuksan ni Jonex ang envelope at binasa ang nilalaman nito. Ano to? Just Bites. Sambit ni Jonex. Tignan mo. Wika ni Just Bites. Binuksan ni Jonex ang envelope at binasa ang nilalaman nito. Mga properties ninyo ni Tisay? Sambit ni Jonex. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang bahay na binili ko para sa kanya. Wika naman ni Just Bites. Tinititigan ni Jonex si Just Bites at napaiyak na lang siya dahil sa panghihinayang para sa kanilang dalawa ni Cutie Tisay. Niyakap niya ng mahigpit si Just Bites. Mahal na mahal kita, kapatid ko. Sambit ni Jonex. Alam natin na hindi na ako pwedeng manatili pa dito sa lugar na to, kapatid. Wika naman ni Just Bites kay Jonex. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo, kapatid ko. Sambit ni Jonex kay Just Bites. Hanggang sa muli nating pagkikita, kapatid. Wika ni Just Bites kay Jonex. Umalis na si Just Bites at bumalik na ito sa kanang tribo at doon na naninirahan hanggang sa kanyang pagtanda. Nananatili naman si Jonex sa bahay at iniwan ang alaala ng kanyang kapatid at ng asawa nito.
Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig, pagtsatsaga at panunood sa kwentong ito. Naway napulutan niyo ito ng aral. Ang iyong lingkod, Joe Encarnations TV. Maraming salamat.